Good morning po sa ating lahat. Good morning! Yan. Inahaya ko po ang lahat na magsitayo. At mag-isahan po natin magpuli at magpagkalaman sa ating Panginoon. Amen. Let's bow down our heads and let's begin our worship with a prayer. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagalaw niyo po sa amin. Sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, sa buong libro na ito ng kami. We praise you, Lord God, we magnify your name tonight. Panginoon, lumalapit kami sa inyo, nagpapakumbaga. I pray, Lord God, na inisin niyo po ang aming puso at isipan. Maging karapat-dapat upang magpuri sa inyong pangalan. Cleanse our hearts, our mind, our souls, our everything, Lord. Pinagsisisihan po namin, Panginoon, lahat ng aming mga nagawa. Sinasadya naman po namin ito with spirit. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kalakasan na patuloy niyo po pinagkakaloob sa amin, sa lahat ng mga pagpapala, sa pag-iingat niyo sa amin, at nilalayo niyo po kami sa anumang kapamamakan, Lord God. We thank you for everything, Lord God, na pinoprovide niyo po lahat ng aming mga pangangailangan. We come into your presence, Lord God. We want to worship you and we want to surrender our lives to you. We praise you, Lord God, and we magnify your name. In Jesus' name, amen.
Ascribe to the Lord, O heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Worship the Lord in the splendor of holiness. Purihin ko ang sa pagkasal ng mga salita. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Magamat na ulan. Wala po, nakakaantok pero ito pa rin tayo upang magpulong sa ating Panginoon. Let's worship our Lord. Let's sing with this. Your grace is enough.
Hallelujah, Lord God. We praise you. Jesus, God's righteousness.
lahat, kamayan po natin ang bawat isa at we say, mahal na mahal kita, Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Good morning! Magandang umaga. Pinapakasarap na panahon, malamig, pero pasalamat tayo sa Diyos na dito tayo lahat. Upang siya ay papurihan, pasalamat. Umulan at bumagyo, umaraw, at kung ano man, umindol man o hindi. Nandito tayo sa harapan ng Diyos. Sino po ang may papasalamat? Magbabalik, papasalamat. Sige. Pasalamat po sa Panginoon sa pag-iingat. Kahapon ay umuwihan kami pumunta sa ayos naman yung mga dapat gawin. Supposedly magkakabit kami ng solar light. Hindi namin nagawa kasi baka gabihin kami. So umalis kami doon ng 4 p.m. Nakarating kami sa bahay past 8 na. Sobrang traffic. Grabe sa may Dasmariñas. Sobrang traffic. Sana matapos na yung may ginagawang Calax doon sa may 13 ba? O General Trias. So sana alaksyon kasi may tungkit Pagka yun ay natapos, hindi na mahirap. Hindi yun. Sa may ano na yun, GEP na yun, lahat papuntang na Polo na Pero yung doon sa General Trias, at least ilang ano na lang, Trias 13 hanggang na. Kasi pag dito magaling ka mo na GMA, namabata mo na GMA, Dasmag, GMT, 13 at saka Bakutan sa Sumang-Alim pa siya. So sobrang traffic po, Dasmag. Kung hindi ka ng Panginoon, makarating naman kayo. So God be all the glory. Amen. Sino pa po? Mamaya pa po. Please pray kasi may bagyo. Sana po hindi po kami ma-delay. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa isang although hindi ko naman lagi na experience. Pero ang yung spiritual battle ko this past week, sabi nung leader namin, kapag ganun daw matindi, ibig sabihin mas malaki yung
makagalaw, di ako makasalita. Gusto ko sabihin yung in Jesus name. Gusto ko sabihin siguro mga 10 times ata. Parang nawawalan na ako ng lakas. Tapos hindi ako makagalaw talaga. Hindi ko alam ano nangyayari. Pero yung isip ko, nakikipag-battle. Hanggang sa naisip ko, pagdating ko yung dila ko. So, kinagat ko yung dila ko. Tapos doon ko nasabi yung in Jesus name. Tapos pagkasabi ko nung in Jesus name, parang na-lift yung mabigat. Something na parang nakaganon sa akin. So, ayun, sabi ko, Lord, talagang tulungan niyo po kami siguro. Dahil siguro, summer na naman, may trauma ako sa summer. Kasi na-food poison po kami dun eh. Pero, talagang malakas yung spiritual battle malamang. So, talagang kailangan po ng prayers, lalo na, sana hindi po kami matamaan ng bagyo. At sana po, marami po tayong padala sa Panginoon. So, praise God po sa protection, pag-iingat, provision, and sa pagmamahal. Amen. Sana ay manalangin. Tayo pong lahat ay sandaling tumahimik at tayo ay manalangin sa ating Diyos Ama. Sa dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Walang hanggan po, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin at wala kang katulad sa pagmamahal ay pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Bagamat kami po, Panginoon, ay patuloy na nagkakasala, ang aming mga labi, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan ay nagkakasala. Pero Lord, patuloy kang nandyan, patuloy na nagpapatawad sa amin sa kabila ng aming kakulangan. Kaya nananais namin, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay narito ang mga anak mo sa bahay na ito na yung sandaling oras namin, Panginoon, ay ilaan namin sa inyo. Iwaglit po namin ang aming mga problema, iwan sa bahay, ang aming mga alalahanin, lalo-lalo na po, Panginoon, ang aming mga gadget, na isang tabi muna sa oras po ng pakikinig na inyong mahalagang salita. Dahil ito po, Panginoon, yung salita ay magbibigay ng kalakasan sa amin po, Panginoon, magbibigay ng malakas ng Espiritu dahil alam niyo po ang nagaganap sa aming bansa, baha, lindol. Ang iba po, Panginoon, ay naghahanda na para sa lindol na sinasabi. Pero alam namin po, Diyos, na ikaw ay makapangyarihan. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng protection sa amin at alam namin na iyong mga anak ay iyong gagabayan, O Lord. Pagamat po, Panginoon, hindi po ito, alam namin na hindi po ito namin alam kung kailan mangyayari. Pero ang iba po, Panginoon, sa amin ay naghahanda. Ito po, Panginoon, ay panoorin po, Panginoon, kung anong wisdom na ipagkakaroon sa bawat isa sa amin. Pero kami ay mga anak po, Panginoon, na kung nagmamahal sa iyo. Kung ano man po ang mangyari, handa na po kami po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay mapabilang sa iyo po, Panginoon. Ang aming buhay po, Panginoon, ay hindi namin alam kung bukas kami po, Panginoon, ay kukunin. Kung ngayon po, Panginoon, alam ko, O Diyos, na ako'y handa na po, Panginoon, dahil alam ko na ikaw po, Panginoon, na aking patutungan, ang aming patutungan. Kaya ikaw, Lord po, hindi siya magbigay sa amin. Ang aming maririnig sa umaga ito po, Panginoon, ay hindi lamang po, Panginoon, para sa kami. Ito po, Panginoon, ay para sa amin po, Panginoon, para sa aming mga anak po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ikaw po magabay sa aming pisahero sa umagang ito, O Diyos. Tulungan po kami na may apply namin sa aming mga buhay po, Panginoon. Sa aming mga buhay, ang bawat salita na aming maririnig sa umagang ito po. Salamat po at ibinabalik namin ito na may pagmamahal sa iyo, O Diyos.
Ariel says, there's a call comes ringing or the restless wave. Let's send the light, let's send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Yes, let's send the light. Singing a hymn this morning. Send the light. There's a call ringing on the restless wind. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light. Send the light, the blessed gospel, let it shine. We have heard the mighty Lord call today. Send the light, send the light. And above them covering of the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel, let it shine, let it shine. Isa pong malamig na umaga sa ating pangkat. Red weather. Tayo po yung magpasalamat at nandito po tayo ngayong araw nito. Buksan po natin yung ating mga Bibles. Matthew 5:13-16 po. Kayo po natin ngayon, bigay ng galing. Matthew 5:13-16.
You are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and to be trampled under people's feet. You are the light of the world, a city set on a hill not to be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on stand it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Tayo po yung manalangin. Yes, Lord, Father God, patuloy po rin kami malapit sa inyo ngayong araw na ito. Lord, we continue, Lord, to ask for your wisdom and for your guidance sa aming pag-aaral na patuloy sa salita ng mga Panginoon. Kayo po ang magturo, Lord God, sa amin. Kung ano po ba, Lord, ang gusto niyo po rin sabihin para po rin sa amin. So, I pray, Amen. So, dahil po lahat ay makakaupo. Yung title po ng ating mensahe ngayong araw nito is Salt and Light of this World. Medyo ano na siya, gasgasado, pero po, it's a very napapanahon na topic. May kwento lang po, yung meron akong childhood friend, nung sa Facebook, di ba meron sa Facebook ko, meron kayo nakikita doon ng mga parang caption doon sa taas ng profile picture nila, yung tinatype nila yung parang hindi natin bio, parang emotion something of what's on your mind nila, yung parang something like that. Tapos, ayun yung thoughts. Nagulat ako sa kanya kasi yung tinipe po niya is nakaka-praning naman ang panahon na ito. Kailan ba titigil? Sabi ko, ano nangyari? Bakit? Yan yung tinatype ko. Siyempre, mag-ano ka, mag-iisip ka, bakit ganun yung kanyang iniisip? Yung reply niya sa akin, Kuya, nakakatakot lang kasi naisipin yung nangyayari na yun. Sunod-sunod kuya yung earthquake, tapos daming may sakit. So hindi mo kuya alam kung ano yung susunod na mangyayari. And alam ko po, hindi lang siya yung nag-iisip ng gano'n. Marami pong tao ngayon na gano'n yung kanilang iniisip. Gano'n yung kanilang takot. Ano yung kasiguraduhan para sa bukas? Ano yung what shall happen to me tomorrow? And parang madilim yung ating hinaharap sa panahon ngayon. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari, yung mga mangyayari po sa mundo ito. And may ano dito, may isang bagay na when I was, nung napag-aralan ko po ito, meron palang isang bagay na ang mga Kristiyano kailangan gawin. In times na ganito, at ngayon, is to be a salt and the light of this world. So, may ano nung question, isa lang natin yung liwanag. Sino dito mabuhay na ng madilim? Sino nang-experience na dito ng kadiliman? Pag brown out, madilim, mahirap, ano po yung parating kong kinikwento to, sa Avida po, sa settings, nung nag-ashfall, naligaw ako sa mismong village. Kasi ang dilim ng lugar, ang laki ng mga puno, pag madilim pala yung village, tapos sinarado nila yung alam mong kalsada, papunta ng bahay ninyo, hindi mo na alam kung paano ka babalik. Kasi ang dilim po talaga. Nagulat ako na, hindi ko makakalimutan. Kasi akala ko, ayun yung bahay namin. Pagkababa ko po ng sasakyan, pagkakatot ko, may taong lumabas. Kami na, bakit po? Hindi pala namin ito ba? So, bumalik po ako. Balik ako, punta ako dun sa, hinanap ko po talaga yung bahay namin. So, I've experienced what darkness is, nakakaligaw. Ang dilim. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. But, yung question is, ano bang significance ng salt? Alam lang kasi natin yung salt as something to bring flavor. Ayun na yung alam natin eh. So, mga probinsya po siguro, alam nila yung other significance ng salt. So, yung kuya, next po nung ating slide. Ano bang significance sa isa pa ng asin? A salt, hindi. The importance of salt in the ancient world, salt was used to preserve
food that they are about to eat. Yung pagkain nila, kasi noong unang panahon, wala namang ref. And pagdating ng may mga panahon po sila na hindi taglamig. O, tulad po sa Pilipinas, hindi naman taglamig dito. So, para ma-preserve yung pagkain, ano pong ginagawa nila? Nilalagyan nila ng asin. Kaya na uso yung jerky. pag nilagyan mo ng asin, binilag mo magiging jerky. Minsan po, yung tuyo. Alam niyo yung tuyo na kinakain natin, nilagyan mo ng asin, binilag mo magiging tuyo ang isda. Bakit po nila ginagawa ito? Para yung food, hindi agad masira, matagal yung food. Next thing, important ang salt, especially in old Roman times, kasi first and foremost, they are preservatives. And nung time ng Rome, ang salt is hindi siya ganun ka-abundant. Ano ibig sabihin na hindi siya ganun ka-abundant? Unti lang yung may salt sa pamamahay. Kaya yung mga Roman soldiers, mga sundalo po ito, siguro mo makikipagpatayan ka, makikipaggera ka, you would preserve peace sa lugar nila. In Rome, a part of their salary is salt. Kung anong binabayad sa kanila, ay asin. Binabayad sila sa kilo ng asin. Kaya ang tawag sa sakon ay salary. It's derived from salt. Salt. Kaya doon nanggaling yun. Kasi ang pinambabayad sa kanila ay asin. Dahil yung asin, ginagamit nila pang preserve ng kanila pagkain. These things are important for the Asian people. Hindi natin naiintindihan kasi hindi na, mayroon naman po tayong rep eh. Madali lang naman makabili ngayon ng asin. Magkano na po bang kilo ng asin sa palengke? Di ba mura po ng asin? Pero doon sa kanila, mahirap maghanap ng asin. Kaya important yung salt sa kanila. And salt is used for when conquerors, yung mga, kunyari, sinakop ang Pilipinas. Pagkasakop ng Pilipinas, may hari na mag-rule over sa kanya. In ancient times, what they do with salt is that they would put it on the ground. Yung aasinan nila yung lupa. Kaya pag inasinan nila yung lupa, ano mangyayari dun sa halaman? Ang halaman ay mamamatay. Ano pong ginagawa ng salt? Salt dehydrates yung kailangan ng tubig ng halaman. So pag walang tubig na na-absorb yung halaman, kasi yung lupa mo ay wala nang moisture ng water, ano mangyayari sa halaman mo? Siya ay mamamatay. That's why salt is also important for conquerors, for kings. Important sila, ganun sila ka-important noong unang panahon. Pero ngayon, anong importansya ng asin? Nakapagluto na po ba kayo ng walang asin? Ano? Sa hospital, wala pong, hindi naglalagay ng, lalo na pag meron kang kidney problem, ano pong mangyayari? Hindi na sasabihin, ay, masyado ng maalat. Huwag mo lang, Mataas ang BP. pag mataas ang BP, hindi na kailangan mag-asin ng marami. Di ba po? Salt is important for today's time dahil it brings flavor. Anong ginagawa niya? Nagbibigay ng panlasa. Nagbibigay ng lasa sa buhay. Now, i-relate natin po ito mamaya to who? Bakit ito yung binigay ni Jesus Christ? Because you are the salt and the light of the world. Kung ano po nandito, sabihin po natin, ayun rin yung kaya ninyong gawin. You are the preserver of this world. You preserve yung mundong ito. You are equivalent to a salary. You are used by God sa pagko-conquer niya ng mundong ito. And lastly, tayo ang magbibigay ng flavor sa mundong ito. So, kuya pa, so, ano ba yun? To be salt and to be light. Salt is to preserve, to bring flavor and to clean. And light is to remove the darkness. Normal sa atin yung topic na na to remove the darkness, yung kadiliman sa mundo, yung to clean the hearts of people once you share the gospel to them.
yung preserving yung other people is that when they understand, ano po ba yung meron sa salita ng Panginoon? When people understand, bakit ko ba kailangan maniwala sa Diyos? And when they start to understand, ano ba yung ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay, maraming napag-preserve sa kanila. Not just their sanity. Yung, katulad po yung sinabi ko nito kanina, maraming tao nagpapanic attacks kasi hindi nila alam kung saan ba sila kakapit. When I was talking to that friend of mine, sinabi ko sa kanya, oo nga, hindi mo talaga sigurado yung mangyayari ngayon eh, kaya tiwala ka lang kay Lord. Kay Lord ka lang dapat magtiwala. And ayun yung sinabi niya sa akin, kuya, alam mo, ayun talaga ngayon yung ginagawa ko pag natatakot ako, kuya, nagpipray na lang ako kay Lord eh. Kasi wala ka na po yung ibang kakapitan. Pinapreserve ni Lord kung ano yung meron ka. What's the good within you? And ayun yung mga bagay na dapat ginagawa ng isang Kristyano. So, why? Bakit kailangan mo maging asin? Bakit mo kailangan? Oh, why? Why are to be the salt and the light? Yung grammar ko po, may out of this. Patawarin niyo po, kaya po hindi kami nag-ano ni Mama kasi may iba po akong pinuntahan, tapos may iba rin po yung, kasi Mama po nasa bahay. So, nung ginagawa ko to, medyo kami, wala akong tulog. Nagkakaroon ng pero, ano ba yung, bakit ba tayo? Yung una sa lahat, we are doing this as an ambassador of Christ. Tandaan po ninyo, nung tinig natin si Jesus Christ, as a Christian, pagdating po natin si Jesus Christ as a Christian, meron isang bagay na ibinigay si Christ para sa atin. Ano yun? Yung binigay po niya para sa atin. Nung tinake mo, nung accept mo, nagkaroon ng forgiveness of sins, pagkaroon ng forgiveness, ano? Na-preserve, ano yung binigay niya na bago sa iyo? Holy Spirit, isang po yun sa mga bagong binigay niya. Other than that, ano pa yung isa? Other than that, ano pa po? Bakit ka nagkaroon ng salvation? Ano po? Meron ka na-impute yung ano na-impute sa'yo, Joel? Yun, righteousness. Wala, ano sinabi ni Jesus Christ nung tinanong siya na rich young man? Nabi yung rich young man, teacher. A good teacher. Yun yung sinabi sa kanya. Sino ba? How can I have eternal life? Diba? Ano sinabi ni Jesus Christ? Sinong good? Sino yung good? And wala nang ibang good kundi si Jesus Christ. Dahil wala nang ibang good kundi si Jesus Christ, wala nang ibang righteous sa mundong ito kundi si Jesus Christ. And when you accepted Jesus Christ, in-impute niya sa'yo, binigay niya sa'yo yung kanya, anong binigay niya sa'yo? Yung kanya righteousness. So being an ambassador of Christ, meron kang righteousness na ibinigay ni Jesus Christ. Kaya nga, parati natin yung work out yung ating work out natin. Our salvation. Kasi kailangan mo mag-stay in Christ parati. Kasi kahit natanggap ko na siya yung righteousness na yan, mamaya ko lang pag-uusapan ko ano nangyayari doon sa righteousness. Pero, kaya ka naging ambassador kasi nag-impute sa'yo yung part, yung righteousness ni Jesus Christ. Kung bakit ka naging righteous, hindi dahil sa sarili mong gawa, kundi dahil kay Christ. So dahil si Christ yung nagbigay sa'yo ng righteousness na ito, para ka naging citizen na ni Christ. Diba? So dahil citizen ka na ni Christ ngayon, lahat ng citizen ni Christ ay ambassador ni Christ. So anything na ginagawa mo, it's not out of your own good. It's out of the righteousness of Christ. Kaya sinabi, we are doing this as an ambassador of Christ. Kasi kung ano man yung ipapakita mo sa mundong ito, sinong mababalikan? Si Christ.
Kasi ikaw ay citizen ni Jesus Christ. Ayun yung nasa sa iyo, yung righteousness na ito. In this verse po, meron, sa binasa po nating verses, meron very important na sinabi si Jesus Christ dun po sa verse 16 po, sabi niya, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So, ano ipapakita niyo? Yung inyong good works to give kanino glory para sa atin? Glory to the Father who is in heaven. Now, dalawa po yung magpapakita ng glory. Kung kayo na po ba pinapakita yung glory na ito. Sa buhay natin Kristiyano, hindi lang naman po puro Kristiyano rin hindi naman po tayo lahat. Yung, sino dito may group of friends na lahat ng group of friends ay Christians? Di ba po? Marami tayong ginagalawan sa mundong ito na hindi lang Kristiyano yung ating mga kasama. So, to show the glory of God sa dalawang aspect. First was ipapakita mo yung glory ng Panginoon to the unbelievers, and the next one, to the one who believes in Christ. Kasi baka mamaya po, ang nasa isip natin, papakita ko lang yung glory ni Lord sa mga kapwa ko Kristiyano. Sa mga unbelievers, hindi naman sila, hindi naman nila alam yan eh. Or the opposite naman yung ginagawa natin. Papakita lang natin yung kabutihan ng Panginoon dun sa mga unbelievers. Dun sa mga kapwa natin Kristiyano, ay maintindihan naman na nila ako. But the Bible tells us to give. Sabi niya po dito, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Lahat. Not just, hindi selected yung bibigyan ng kapupurihan para sa Panginoon. Lahat po. Yung dapat makita nila yung good works and yung example natin sa lahat ng tao. Yung next po. So, yung first po natin pag-usapan is to the unbelievers. Ano ba natin sa unbelievers ba? Yung unbelievers, they do not know the truth. Ang unbelievers, dahil hindi nila alam yung truth, marami ang iniisip. As a Christians, sino ditong walang iniisip na mga pag-aalinlangan? Alam ko, marami tayong iniisip eh. Marami natakbo sa ating isipan. Pero, the difference between a Christian and those who does not believe in God is this. Ang Kristiyano, kahit marami ang iniisip, meron kang security. Ano sinasabi ko kung security? By the end of the day, parati mong iniisip na hindi nandiyan si Lord para sa akin. Yung Diyos yung humahawak para sa akin. And I do believe, as a Christian, nagkakaroon tayo ng moments like that. Kasi sinasabi mo na, hindi si Lord yung bahala. Tulad kay Ate April, yung mission po nila. Maraming tumatakbo sa isipan kasi may bagyo. Lilipad sila mamaya. Pero anong sinasabi, para naman kay Lord. Si Lord yung magpaprotect. Ipag-pray niyo po kami. Those things, yung prayer request, yung pagsasama-sama ng kapatiran, it's a foundation para sa bawat isa. That it lifts you from your thinking of bad things. Nabutukan ko sa inyo, it preserves your sanity. Magiging word for the day. But it truly preserves your sanity. Kasi alam mo na meron kang Diyos na matatakbuhan. Hindi ka magkahanap ng kung saan-saan pa. Meron magpo-comfort sa'yo, meron magbibigay sa'yo ng kalakasan. Now, for those who does not believe in God, they do not know the truth. Hindi nila alam kung sino yung kanilang tatakbuhan. They do not know where they would go and where they would, ano yung end and beginning. Hindi nila alam yun eh. They go life through aimlessly. Wala silang, hindi po nila siya, nagkakaroon siya ng sarili nilang, hindi
hindi nila alam kung saan ba sila dapat na-target. Kasi hindi po nila alam yung pagkakal. And that's the salt of this world. You are to preserve them. How do you preserve them? To introduce them to the real salt, Christ. Na ito yung goal natin, to be like Christ, ito yung goal. Not just to be rich, but to be like Christ, that is our goal. Yung truth, when nabi nga yung isang favorite ko na switch food song, nabi niya, the shadow proves the sunshine. When it's dark, it means, kaya mo nalaman na may anino kasi merong liwanag somewhere. And that liwanag is hope. And that hope, hindi yung nakikita ng maraming hindi naniniwala sa Panginoon. They cling to hope in every aspect of their lives. Anong klase hope yun? Hope sa trabaho, hope sa pamilya, hope sa anak, hope sa ganitong klaseng bagay, hope sa ganitong klaseng mga gamit. Ganun yung kanilang life goal eh. But, even though madilim, as a Christian, kaya sinabing liwanag, sa spotlight mo, hindi dapat doon ka magpapakita. Huwag kang maglakad kung maglakad sa darkness. May Diyos na kailangan mong makita. We are the witnesses of the invisible God through Christ. Diba po? We have seen kung anong ginawa ng Kristo sa ating buhay. You have felt, ano ba yung ginawa ni Jesus Christ in your life? Nung Sunday school po natin, napag-usapan natin yung the physical resurrection of Jesus Christ. Kung natatandaan niyo po yung sa Sunday school. And with the physical resurrection of Jesus Christ, one of the evidences there is that how the early believers, how the early church are willing to die, handa silang pamatay. Para sa belief nila kay Jesus Christ. Bakit? Kasi nakita nila kung paano nabuhay si Jesucristo from death to life. And hindi lang isa, hindi lang dalawa, up to 500 yung nakakita ng pagkabuhay ni Jesus Christ. And with that, yung takot nila becomes to courage. Kaya nagawa nilang mag-share. And after sharing, they have shared thousands and thousands and thousands of people. And they converted thousands and thousands and thousands more. The problem is, sa mundo po natin, hindi naman alam kung ano bang itsura ng Diyos. Hindi nila alam kung sino ba yung Diyos. Kakilala nila, alam nila yung... hindi nila kakilala. Alam lang nila, mayroon silang glimpse image. Tatandaan mo po ang yung... Sinong may mga opa dito? Meron tayong headcanon sa mga opa niya. Yung mga, hindi mabait yan, kasi mukha siyang mabait. Di ba po ganun? Yung headcanon ng mga tao pag meron silang opa eh. Yung ibig sabihin po ng opa, yung sinusundan na K-pop something. Ano po? Older brother. Kuya daw po. Pero yung usually na is meron kasi pinaka-head canon dun sa characteristic ng isang tao. Kahit po sa mga artista, di ba po? Feeling mo, ay hindi mo ba yan? Kahit hindi mo naman kakilala yung tao mo, hindi mo naman siya ka-close, nasa isip mo agad. Pag nakita mo yung tao mo, sasabihin mo, ay mabait yan! Kasi ganyan yan. Hindi mo naman siya ka-close. Paano mo nalaman na mabait siya? Ganon yung tao mo sa mundong ito. Meron lang silang meron lang silang glimpse of what God is. Hindi nila talaga siya fully na-imagine. But as a Christian, we are the ones who would tell them, ano ba yung tunay na itsura ng Diyos? How? By being the salt and the light of this world. By having your life, yung buhay natin, as iliwanag. As lumiliwanag yung ating buhay.
We are the witnesses of the invisible God. And yung third hope for bakit kailangan natin maging salt and the light for those unbelievers. We are to lead people to God. Diba? Noong una, hindi nila alam kung ano yung katotohanan. Pangalawa, hindi pa nila nakikita kung sino yung Diyos eh. Kaya ikaw yung witness. Ikaw yung nagsasabi kung sino ba yung Diyos. At pangatlo, dahil nakita mo, hindi nila alam yung katotohanan, anong kailangan mong gawin? I-lead sila sa Panginoon. Hindi mo sila ililigaw. Ibibigay mo sila sa Diyos. Ayun yung purpose natin to the unbelievers. Bakit ka naging asin at naging ilaw? For them to know and to see who God is. Hindi po natin sila dadalhin kung saan-saan. Mamaya kung saan-saan po natin sila dadalhin. Hindi po tayo pupunta ng kung saan-saan para saan. Ang main goal as a Christian, for those who are not believing in God, tayo as a Christian, ang main goal natin para is for them to be led back to Christ, to be led back to God. Ayun yung liwanag. That is what light is. That is what salt is. You are to preserve. You are to give flavor to their lives. Now, ayun pala yung main goal di ba? To lead people to God. Ayun yung nagiging main goal natin para. So, paano lang po yung sa mga believers? Yung mga believers, iba naman na yung nandun kanina na ang mga believers po is, alam na natin yung katotohanan, nakita na natin kung sino yung Diyos. At nasa presensya tayo ni God. So, paano yung maging salt and light sa kapwa natin mananampalataya? Sabi dito, sabi po diba, you are to be salt and to be light. Yung first, sabi yung, ang layo naman ng sharpen. To bring flavor and to sharpen, anong different? Kasi pag sinabi mong sharpen, papalakasin. But, when I look at it, I realized one thing. Alam niyo po ba, ang masasarap na dessert, nilalagyan ng, anong nilalagyan? Asin. Nilalagyan ng, gulat kayo, no? Ang ice cream, pag nakatingin po kayo ng sea salt ice cream, it tastes so good. Masarap ang sea salt. It's salty and sweet. Yung mga restaurants, pag pinapanood ko yung mga Michelin stars na restaurant, when they do something sweet, they would put salt. Kahit yung shake nilalagyan nila na kasi, hindi ba alat yun? And when I found out, ano bang ginagawa ng asin? It brings out yung flavor na nakatago pa dun sa pagkain. Diba, ini-enhance pa. And just like a Christian who sharpens each other. Ang Kristiyano sa kapwa niya Kristiyano, we are the salt for each other. So, what would we do? We would enhance the flavor of each other. Hindi mo sinasabi na, ay, aalat ka sa akin, Kuya Marcos. Hindi, i-enhance kita, hindi kita papaalatin. Bakit yung term na papaalatin eh? Maalat ka. Hindi po ganun. You would enhance the flavor of each other. Tignan nyo nga po yung katabi ninyo, na-enhance ba yung flavor ninyo sa inyong katabi? Hindi maalat na. No po. So, not just to sharpen, but to enhance each other's flavor. Bakit anong meron pag in-enhance mo yung flavor ng isang tao, hindi nyo makakagatin? Habang in-enhance mo yung flavor ng isa't isa, doon mo ba niligalas, may talent pala siyang ganito. Just like how to when we sharpen each other. For believers, we are to light up each other, not just in their life. Mamaya makita mo yung kapatiran down na. Wala siyang ibang matakbuhan. Feeling niya siya na lang yung nag-iisa sa mundo. Hindi pa kapatid, nandito pa ako. And not just to give them light, but to lighten up their load.
Kaya ka tinawag, we are brothers and sisters in Christ. Hindi lang liwanag, but to lighten up, to bring each others up. Kung may kapatid mo, nabibigatan na eh, tulungan mo namang mag-carry ng bigat niya. We are here to lighten up each other. Not just in their problems, but I want to go back to the point of having a conqueror. Tanda po natin na conquer na tayo ni Lord. Na-conquer tayo ni Lord. And it's important, pangit kasi yung connotation niya pag sasabihin mo lang ganun. Pero, imagine a conqueror who conquered a land, pero dahil gusto niya mabuhay yung buong lupa nito, ang gagawin niya, lalagyan niya ng asin para mamatay yung lupa. That's what they call salt the earth. Yung aasinan mo yung mundo. Kaya bawal, nung nagkaroon ng wildfire sa California, it's not advisable na gumamit ng salt water kasi mamamatay yung lupa ng Pasadena, ng California. But, bakit ko sinabi po na like a Christians to salt, and when God has conquered your life, ikaw, Kristiyano, ikaw yung magsusalt ng lupa, ng kasalanan sa kapatid. Mamaya yung kapatid mo nagpo-fall na sa sin, pinapabayaan pa rin natin siya mag-fall sa sin. We are here to remind each other, to pull each other up, to keep each other from sinning. We are accountable for one another, mga kapatid. Yung katabi mo po, hindi mo lang yung katabi every Sunday. Accountable ka rin po dyan sa kapatid mo yan. Nung bata ko, parating ko po yung natatandaan na parating sinasabi sa amin, accountable ka sa katabi mo. Mas nagkaroon mo ng kanta na hanapin kita sa the question is, hinahanap-hanap ba talaga natin yung kapatid natin? Pag nagtagal lang, nawala. So, may days pa tayo bago tayo maghanap. Diba? We are accountable for each other. Huwag kang ka-absent, kapatid. You are the preserver. Baka mamaya yung kapatid mo, hindi siya nakakalimot, hindi siya tumalikod, kundi nawala siya sa na-curve back, na U-turn sa kanyang pagkikilos kay Kristo. We are the preservers. Preservers tayong bawat isa. It's like how we enhance, we lighten up each other, we also preserve each other. Yung sin, yung soil ng sin sa buhay natin, dapat natatanggal siya. Paano? Not just by having a relationship with Christ, but also with each one of us, ang brothers and sisters. As brothers and sisters, we are preserving each other from having too much sin, from being sinful. Doon papasok na po yung we strengthen each other. Kasi kung marami ka ng kasalanan, mabigat na yan, ayaw mo nang mag-church Nasanay ka na sa kasalanan mo Nasanay ka na, every Sunday, iba yung pupuntahan mo. Every gawain, iba na yung gagawin mo. Every prayer time, iba na yung ipag-pray mo. Hindi ka na nga baka, hindi ka na nag-pray So, sino yung mag-remind sa'yo? It's your brothers and sisters. I'm always telling po I have a friend who's telling me na, sinasabi niya sa akin, Kurt, minsan, as a Christian, parang, ang hirap mag-isip na, Lord, magkakasala ba ako ngayon? Mag-iisip ko, magkakasala ka ngayon? Parang naglalagay ka lang ng warning sa thinking mo. Hindi kasi, sabi niya sa akin, hindi mo kasi talaga naiiwasan na magkasala. And I was reminded, nasa flesh pa tayo But, the good thing about having each other, kasi una sa lahat, may Holy Spirit ka. The Holy Spirit will remind you of your sin. Nagkasala ka. O lumayo ka sa ganyan. I know, the Holy Spirit does this to every one of us. Na
it reminds us of our sins. Yung nire-remind na tayo na huwag natin gawin itong kasalanan nito. Pero sometimes, yung Holy Spirit hindi na natin pinapakinggan eh. Kailangan mo na ng physical force. And that physical force is your brothers and sisters. That's why, na-strengthen ka sa iyong kapatid. Binibisita, kinukumusta, hinahanap-hanap sa upuan. To be reminded that we are Christians already. That we are supposed to be, tayong dalawa ay maging asin sa bawat isa. To enhance each other's favor. Kasi alam ko po, dadating ang panahon na tayo rin yung magkakaroon ng weakness, tayo rin yung iiwan. And I know na yung kapatid mo na nakatulong sa'yo, nung time na siya'y mahina, nung time na ikaw na siya'y mahina, ikaw yung tumulong sa kanya, alam mo po, God will use that brother or sister to pull you up. Na ikaw naman yung makakatake. Para to strengthen your faith. Alam niyo po, one thing that I learned while I was, nung habang ko nag-minister kami kinalaman, na-realize ko na hindi lang pala, para sa kanila, para lang kay Tita Ging, para lang kay Lemon, yung pag-share ng gospel is something that's important, nagbibigay ng lakas at voice sa kanila. Pero, alam niyo po, kahit ako may natututunan sa kanila. Like how God uses yung miracle na nangyayari sa kanilang buhay. Or how God provides for their everyday needs. Yung patience, totoo po yung sinasabi ni Tita Nilda. Ayun yung parati sinasabi ni Tita King sa amin every Sunday. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pasensya na binibigay niya. Pagpapasensya na binibigay niya. And it's a very good reminder, not just for me, but also for Mama, for Tita Nilda, for Angelo. Bakit? Kasi makikita mo from yung patience na binigay ni Lord kay Tita King from being fully paralyzed to someone who can see. Ay, yung patience na binibigay ni Lord, hindi niya yung pwede makuha sa iba. And it's a lesson that you can learn. Na makikita mo, kung ganun i-strengthen ako sa Kanya. That is how God entices us, kami po na, tayo po lahat actually, when we minister to each other. Oo, bagong Kristiyano yan. Pero yung flavor mo, lalong sasarap, lalong lalasa. Once we interact with each other. And when we do interact with each other, hindi po contest eh. May nakita na ba kayo kasi na nagpaligsahan? Wala. Kung masyadong maraming asin, kahit ano ba pong asin yan, kahit kosher salt pa yan, kahit rock salt, kahit iodine salt, Himalayan salt, lahat ng type ng asin, pag nilagay mo sa isang plato na maraming, pag nilagyan mo ng maraming asin yung niluluto, ano mangyayari? Siya ay aalat. Ang asin po, ang salt, they work in one idea. Pagdating sa pagluluto, asin would bring out the flavor and would bring saltiness to your food. And as a Christian, we are ought to work in one body. Hindi iba-iba yung ginagawa. Pero one body. Anong binibuild natin yung body ni Christ? Ayun po yung ating binibuild. Not just body ng sino-sino, but the body of Christ. Ayun yung, kaya tayo nagbibuild yung body ni Christ yung ating ginagawa. But in these verses po, meron warning si Christ, meron pong warning si Christ kung binasa po natin yung verses po natin. They have two warnings si Jesus Christ. Yung first is that, but if the salt lost its taste, how shall its saltiness be restored? The next one is, nor do people light a lamp and put it under a basket. Ano yung first? Yung warning, for those who has lost their saltiness and hide their light. For those who lost their saltiness, anong gagawin sa'yo pag nawalan ka na ng alat? Ikaw ay? Tatapon. Mamaya po natin pag-usapan yung pagkawalan ng alat. Kasi na-curious talaga ako. Ngayon lang ako, actually bata mo po, na-curious ako. Pwede bang mawalan ng alat ng asin?
Kasi chemical compound po ang salt eh. NaCl, nga NaCl yung salt eh. So, hindi siya pwede, kasi kung compound, ano siya eh, composition siya. It's their nature to be salty. Imposible na mawalan ng alat ang isang asin. Just like how Christians, imposible ka mawalan. Diba? Imposible yun eh. Kahit anong gawin mo, Kristiyano ka, you would be a salt of this world. And to those who hide their lights, yung mga tao na ayaw kuminan, ayaw maging maalat. Isang bagay po, yung napansin ko sa kanila, they are ashamed. Nahihiya sila. Okay? Isang ambassador ni Cristo. Bakit sila nahihiya? Kasi nung panahon po namin yung kakahiya, nung bata pa po ako, yung reason nun, kung bakit ako, nahuli ako nun, alam ko na kwento ko ng Cristo, parang kasi na kwento na ako. Pero kung bata kami nun, nabilig ate sa akin, kuya, napaka-compromising Christian. Kasi ang nangyari po nun, nag-mass. Tapos ang tagal ko lang po kasi nun sa Don Bosco, so alam ko yung sasabihin para sa community. So, pagdating ko dun sa harapan, amen, katawan ni Cristo, akin. Buhat, kain, balik doon sa upuan, tapos pray. Nakita ko bigla ng blue tsaka si ate. Kuya, bakit ka katoliko nung nasa school? Kaya sa akin, pag-gawin hindi ko yung makalimutan si Blue kaagad. Mama, ayan si Kuya, nakita mo! Nag-holy yun! Nagka-confession pa yan kaya, Mama, ayan si Kuya! Pero nung time ko po, kaya ko yung ginawa, kasi naiiya ako, ako lang yung nag-iba ng religion. We have many reasons kung bakit mo tinatago yung liwanag mo. Sometimes we feel, ay hindi appropriate ngayon, maging Kristiyano ko. Mamaya, ay hindi appropriate na gamitin ko yung salita ng Panginoon para dito. But, it comes second to your nature eh. Being a salt and being a light of this world eh. Hindi mo pwedeng itago yung liwanag na binigay sa'yo ng Panginoon. Kahit anong pagtatago mo yan, sinasabi ko po sa inyo, kung tayo ay tunay na naniwala at tunay na tumanggap kay Yesu Cristo. Sabi nga, genuine. Kung hindi peke ang yung pagtanggap kay Cristo, hindi mo yan makatago. Lalabas at lalabas ang pagiging Kristiyano mo kahit sa praktika na mo. Pero it's a very, very important warning. Mamaya hindi natin napapansin, wala na pala, yung alat ko, hindi na pala akong alat, maasim na pala ako. Hindi na pala akong salt ng mundo ito. Iba na pala yung ginagawa ko sa mundo ito. Hindi na pala ako nagliliwanag para kay Christ. Tandaan natin yung alat mo is, yung ginagalaw mong alat yung kay Jesus Christ po. Ano ba? Paano ba nawawala yung alat ko yan? Sabi dito, salt is impossible to lose its saltiness. But when salt becomes impure, it loses its saltiness. Loses po yan. Kaya nagiging nawawala ng alat ng asin pag siya ay nagiging impure. Paano nagiging impure when the chemical bond of a salt is dissolved? Pag nawawala yung dikit ng NaCl. Pag nahaluan yung NaCl, mag-iiba yung kanyang panlasa. O hindi na siya magiging maaral. As a Christian, paano tayo nagiging impure? Baka mamaya nakakalimutan na natin. Saan ka ba dumidikit para ikaw ay maging maaral? Baka mamaya nakakalimutan na natin. Sino ba yung unang nagbigay ng... Ano ba yung nature mo? Ano ba yung in-impute sa'yo ni Jesus Christ? Yung righteousness na in-impute. Baka mamaya hindi mo na yung tinitake care of. Pero sinabi po natin, you need to work on your salvation. You also need to go to God. Kasi sinabi ko nga po,
being the salt and the light of this world comes to us as a second nature. Ayun yung nature mo eh. Hindi yan mawawala sa'yo. Kahit anong mangyari, nandiyan na yan, kasama mo na yan. Pero paano siya nawawala? Kasi nakakaluan natin. Nagiging impure na yung righteousness na binibigay sa atin. Yung righteousness minsan na binibigay sa atin ni Lord, nakala natin, hindi, righteousness ko naman na to eh. Hindi ko na kailangan si Lord. Kailangan ko na si Lord. Sino bang nagbigay? Si Christ yung nagbigay ng righteousness. Kaya kailangan mo pa rin lumapit ng lumapit kay Kristo. Kami dito po, yung pinaka-last time na natin po. Ito na kayo na po. So yung last reminder. So what do we do when we're losing our light and our soul? Yung dalawang verses po na ito, ginagamit natin ito pag share. Dahil yung brother natin ginagamit. Sabi niya, Revelation. Minsan nga po nakikita ko ito sa mga tracks ko. Ang pinakamalapit ko po itong nakita sa camp ate. Yung mag-boyfriend, girlfriend, sa camp sila nag-break. Ito yung sinend, yung remember therefore where you have fallen, repent into the first, yung first love. Sabi ko, bakit ito yung first love? Pag-jowa pa lang kayo. But, etong verses po na ito, they were not given to non-believers. They were given to churches. They were given to believers. They were given to the 7 churches. They are reminders of ano ba yung nawala dun sa 7 churches na ito. So Revelation 2:5, remember therefore from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place. Unless you repent. Mamaya, impure na yung righteousness na binibigay sa ating Lord. Kaya ayaw mo nang maging salt sa mundong ito. Ayaw mo nang lumiwanag. Naging impure na yung binigay sa iyo ni Lord. Napundi na yung ilaw. Kaya sinabi niya, repent. Balik ka. Ano ba yung mawala sa iyo? Yung righteousness. Balikan mo kung sino nagbigay ng righteousness sa iyo. And the second po, behold, I stand. Ito yung sa Revelation 2:10. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he will eat. This verse, pag binasa natin, parang non-believer yung yung dating niya, di ba po? Parang naging outsider si God sa sariling sa sariling kwento na ito. Pero alam niyo po kung saan niya ito binigay? Ng church. Saan po ito church na binigay? Magsisimula sa letter L. What is the sin of the Laodicean Christians? The Laodicean Christians are neither hot nor cold. They are lukewarm. Pero anong sinabi ni Lord? Lukewarm sila. Sabi niya, behold, I stand in your door and knock. If anyone hears my voice, opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. And the one who conquers, I will grant him to sit with me at my throne, so that I also conquered and sat with my Father in his throne. Even though they become lukewarm in their love with God, even though they have lost their taste sa Panginoon, they've become, mayaman sila na simbahan. And they've become okay na. I'm good, I'm fine, hindi ko na kailangan maging asin, hindi ko na kailangan lumiwan. I am okay where I am. Sabi ko nga, delikado po yung business. Safe, seated, secure. Masyado ka ng safe, masyado ka ng nakaupo, masyado ka ng secure. Hindi ka na nagliliwan. Pero ito yung sinabi ni Lord. Sabi niya, pag wala ka ng saltiness, wala ka ng ilaw, baka mamaya, you just need to bring back
Christ, kung nasan siya pala, nasa loob, hindi nasa labas. Dying with Him, and then He would restore yung mawala na saltiness and light sa iyong buhay. To be a Christian is to be a salt and the light of this world. And to do these things, you first need to look to God. And then tandaan po natin, ang trabaho as a salt and light sa Christian, hindi lang yung titigil sa mga unbelievers, pati sa mga believers, gumagana yun. And let us all be reminded that being a salt and light, sabi nga natin po, di ba, meron tayong Great Commission. Pag ikaw ay salt and light, yung Great Commission, yung sharing who God is, sharing kung ano ba yung kayang gawin ng Panginoon. In this very dark world, you would bring flavor. Kaya mong ibigay ng flavor at ng liwanag ng Diyos. Baka mamaya yung pinapaligiran po natin ng mundo, with everything that's happening, kapag po kita-kita kami ng mga kaibigan namin, yung adult TikTok namin is yung sabi sa amin ng isa po namin yung friend na nagtatrabaho sa stock exchange namin yun. Huwag mo na kayo mag-invest sa stocks ngayong panahon na to, medyo naalinlangan yung stocks natin eh. Ganun ba? Hindi mo. Tapos napag-usapan yung mga SSS, mga MP2. Matanda na talaga tayo. Ito na yung topic natin eh. Hindi na mga palabas, hindi na mga sine. But, sabi niya sa akin yun, napaka-unsure natin ngayon. Sabi niya sa akin, we are very unsure sa panahon ngayon. Pero, sa dami ng tao, thinking of securities anywhere else sa mundo mo. Akala natin sa Pilipinas lang nangyayari yung uncertainty. Sa buong mundo ko, kahit saan ka pumunta sa panahon nito, they always have a problem, they always have uncertainties, they always have ano ba yung mangyayari para sa akin bukas. But as a Christian who has certainty, it's your job to tell them, saan ba tayo magiging certain? Saan ka ba dapat nakapag para magkaroon ng kalakasan ng buhay ng bawat isa? So, let's not hide yung pagiging salt. And let's not hide the light na binigay sa atin. Diba? Tayo po lahat, tayo po na lahat. Yes, Lord, Father God, patuloy po rin kami malapit sa inyo ngayong araw, Lord, nito, Lord. Continue, Lord, to pray for each and every one of us, Lord God. We pray, Lord God, na kung ano man po, Lord, yung aming status sa aming Christian life, that you would work upon us, Lord God. That kung kami man po, Lord, ay namumundi na sa aming buhay Kristiyano, Lord God, kayo po rin nawa ang patuloy na magpailaw sa aming buhay. Kung kami po ba, Lord, ay hindi na nagiging effective na asin para sa mundo, kayo po rin yung magbigay sa amin ng aming po, Lord, alat. Lord, sa mundong ito, maraming mga bagay, Lord God, na hindi po Lord namin alam, hindi po Lord namin sigurado. Pero ang kasiguraduhan po Lord namin ay nasa iyo. Kaya nandun po Lord yung aming pong tiwala. At Lord, bigyan niyo po Lord kami ng lakas ng loob na may share namin yung tiwala na ito. Na may share namin kung sino ba kayo. Na kami rin po Lord God ay makapagbahagi ng ilaw. Yung ilaw Lord God na binigay. That the people would see kung sino ba kayo sa aming prayer. So we continue to entrust our lives, lahat tulad ng aming prayer gawain. In Jesus' name pray, Amen. Nag-iikot tayo na kayo. And let's sing our response with singing. Jesus, Christ, yes, we live.
bringing us light in our darker lives, Lord God. We praise you, Lord God, for everything. We thank you for all the blessings. We surrender our lives to you, Lord God. Hallelujah. We ask this in the most precious name of your Son, Jesus, our Lord. Amen and amen. Let's continue to worship the Lord as we bow before Him, giving our tithes of praises and our love offering as we honor Him today. And when our ashes come, Hello. May mga birthday yan? Wala? Wala mga birthday? Alright. Ano sa ipan? No, sir. Okay, so, may umaga, salamat sa Panginoon, no? Nandito tayo ngayon kahit na bumabagyo. Amen. Ako din may bagyo ngayon, no? Si Ramel. No? Salamat tayo sa Panginoon na hindi tayo binamasimas ng bagyo, no? At, okay, so, kaya magandang alam mo yung gabi pa na yan, no? Sabi, lalabas na sa ating lalabas na sa kalupaan. Yan, no? Bukas, lalabas na sa Pilipinas.
Pilipinas. No? Pupunta na siguro sa Amerika. Okay, so anyway, salamat kayo sa Panginoon at nung linggo, no? Nung habang admission kami doon kay Father Eduardo at saka si Jan, no? Sabi ko doon sa lasing, sabi ko, halika, makinig ko muna, no? Paano nakinig siya, no? Hanggang natapos. No? Natapos ng mga tawa. Tapos yung may duwa na lasing, hindi kaya niya rin, pinaupo niya rin. No? At nakinig din yung lasing. No? So, dalawa na silang lasing. No? So, kaya palasing-lasing sila eh. Dalawang lasing eh. No? Kaya palasing-lasing sila. No? Pero at least nakinig sila hanggang katapusan. No? Sumama din sila sa panalangin. Alam niyo po, kahit lasing pala, ay nakikinig din sila, no? Alalahanin yung isang founder ng Victory, yung Victory Church, no? Winilisan niya ng aming kasama, no? Na pastor, nung siya ay lasing. Yun. Kaya kahit lasing, no? Lasing yan, no? Kaya lasing-lasing yun yan. So, sige lang, no? Amen! So, tuloy tayo, no? Kasi nasabi kanina na ating speaker, magiging salt tayo. Di ba? At inatad din natin yung ating pagiging salt, no? Kasi pag naging impure yung ating salt, ay nawawalan tayo ng bali, no? Ng asin yun. Sa kinikili pa na yun asin, no? Hindi. Alat, no? Yun, no? So, purin ko Panginoon. Okay, so yun, no? At, pag-pray natin sa ating Dok, no? Kasi binabangumot na daw siya, no? Alam mo sa akin, no? Natural sa akin yung bangumot. Many times, no? Dumarating na bangumot sa akin, no? Pag binabangumot ako, ito, no? Yun. Unti-unti kong ginagalaw ito mga kaibigan. Yan. Tapos yung Jesus talaga, no? Yung Jesus. Kasi hindi mo mapag-pag-itin eh. Diba? Lalo na ano tawag yan? Nag-rebuke ka, no? O yan, gigisingin ako talaga si Senova, no? Kasi nag-rebuke ka pala ako, no? So, yun, no? Ginabangumot ka pala. Okay, so anyway, no? So of course, pag-pray natin, dahil hindi masama na yan, no? Yan ang mga lugar ng mga, ayun, no? Maraming salt eh. No? Yan, no? So, pag-pray natin. Okay. Pag-pray po natin yung Doc Emma. Yung alis niya po mga Sila. ni Doc. Yan, pag-pray natin sa ating Dok. Pag-alis naman kaya. At, ano pa, pag-pray natin yung ating bansa. Kung makita natin, dinig na talaga yung ating bansa, no? Gigising. Di ba? Kasi, yun na kanina sabi na ating Nickel Gisler, no? Ay yung lukewarm. No? So, alam mo ibig sabihin, pinapainit tayo. No? Pag ginigiling-giling tayo, no? Yun. Yun, no? Ibig sabihin, gising. Medyo natutulog eh. At saka, of course, no? Pag-pray natin yung ating National Pilipinas, the reason why na ginigising tayo at iniulyog, no? Because matindi yung dito, no? Yung tinatawag natin na idolatry. Idolatry sa Philippines. No? Yung tawag ko doon is prostitution. No? Or, di ba pag nagpansila, ano yan pumupunta sa yung naglalakad sa kanya? Prostitution yun. Di ba? Di ba yun? Prostitution ba yun? Prostitution, no? Pero tawag ko doon prostitution. Oo, yun. Kasi idol yung kanilang kiri. Yun, that's prostitution.
Okay, so yun, napag-pray natin, ha? So yung Cebu, matindi, no? At of course, the whole Philippines, no? Yeah, no? As tayo mga Christians, ayaw din Lord yung lukewarm. No? Sabi ni Lord, kailangan tayo maging mainit kay Lord. Amen? So yun, no? Okay, so kailangan maging mainit tayo. Mag-attend tayo ng Bible study. Amen? At prayer meeting. At ano ba? Prayer fasting. Yun, no? We should fast. No? Prayer fast, no? For our nation. Matindi, no? Hindi na tayo nalulunod sa baha. Nalulunod tayo, no? Sa corruption. No? Sa gobyerno. So, let's fast and pray. No? Amen? Alright, no? So, okay. Unless there are more steps, ano na? Okay, tayo po ito ngayon na. Shall we stand and pray? Shall we pray? Father God, we thank you, Lord, and praise you of who you are. Lord, you have said in your words, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wickedness, then I, the Lord from heaven, will hear your prayers and I will heal their land, O God. Forgive the sins and I will heal their land. Lord, I pray that continue to heal our land, O God. Lord, heal, Lord, our land from corruption, O God. Even from idolatry, O God. Even from lukewarmness of Christians, O God. In the name of Jesus, Lord, I pray that you will send us fire, Lord. Send fire of revival, O God. In Jesus' name, O God. Lord, make us alive to the word, O God. In the name of Jesus. Knowing that we don't belong to ourselves, we belong to you, Lord Jesus, because you bought us with the precious blood of Jesus. You suffered so much for us, Lord, for us to be sanctified and to be glorified, O God, and to be justified, O Lord. Lord Jesus, Lord, thank you, Lord, for the cross that you have endured, the pain of that cross, O God. Lord, our lives does not belong to us, it belongs, this life belongs